Di malaman kung saan ang tungo, sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, dalay ko ng Dios sa oportunidad nga gihatag na usab niya kanato nga makapadayon kita sa ato nga buluhaton. Akong paghinaot o pagampo alang kaninyong tanan nagapaminaw sa radyo o sa ato mga Facebook friends nga kamo anaa sa maing kahimtangan uban ang panalangin sa Ginoo. Magaampo kita sa pagsugod. Amahan o Dios nga langitnon, nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gihatag kanamo once again nga ang imong balaang pulong among mabasa o mapamalandungan sa pipila lamang ka mga gutlo-ogan. Andama ang kasing-kasing sa matag usa, ang kinabuhi o ang mga amo panghuna-huna aron masabtan in a simplest way ang imong pulong o maaplikar sa among matag usa kinabuhi. Hinaot nga ang imong pulong makakitag luna diya sa matag usa kakasing-kasing sa tanan nga nagahigugma sa pagpaminaw o pagdawat sa imong mensahe karon nga adlaw. Kini akong gitugyan uban ang pagpasalamat in Jesus name. Amen. Dining higayon padayon nato ang pagtuon may tungod sa kinabuhi nga muhaom gyud diha sa Ginoo. Magahisgot kita karon, be angry without sinning. Okay? So challenge, be angry without sinning. Now, padayon kita nga magatutok o magatanaw, nagahisgot kita about managing our anger. Aniya kita sa ikatulong hugna sa ato nga pagtuon, managing our anger, part 3. Ha? So, according sa passage nga ato nga babasa o pagatunan hinay-hinay, naingon sa Ephesians chapter 4, sugod sa verse 26 nagingon, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. In verse 27, neither give place to the devil. In verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Kini tutulo ka mga verses adunay mga importante kaayong mga butang nga gusto nako ma-pick up, masabtan nato ug maaplikar sa atong pagkinabuhi. Ang pangutana, how could we be angry without sinning? Paano ba kita nga magakasuko pero dili mo hantong sa pagpakasala? Ha? How could we be angry without sinning? Since ang pagkasuko di gyud nato malikayan, naging part kini sa atong kinabuhi, or kung atong tan-awon, even God nagakasuko man, no? Ang Dios nagakasuko usab. Kita mga hinimo sa Ginoo o anaa kitay emosyon, gihatag kana sa Dios kanato bilang magamit nato sa tama sa atong pagkinabuhi day by day. Sa interact nato sa pagkinabuhi nining kalibutan na kailangan ang emotion, and the only thing kinahanglan na makasabot kita, maging mature kita enough when it comes sa paghandle ni ini nga mga butang. How could we be angry without sinning? Adunay pipila lang ka butang nga gusto nako ihatag kanato bilang pagpahinumdom, pag-challenge o pag-remind or pag-rebuke kanato sometimes sa the way kita ang atong kinabuhi, ang atong mga karakter, atong kinaiyahan, tanan kita
gisultian ni ining pulong sa Dios. Una, paano kini nga dili mahimong makasala when we be angry? How could we be angry without sinning? Number one, if it is only against the vilest things. Okay? Kung sa dihang masuko kita only against the vilest things, no? Kana bitaw ang atong gikasukan, ang atong wala natong gikalipayan, mao kanang mga dili maayong mga butang. Okay? So we have the privilege na pwede kita masuko against sa mga mali. No? So wala kita gidid-an sa Ginoo niana. And that is not sinful if it is only against the vilest things ni ini nga kalibutan, since kini nga kalibutan gidominahan man sa sala, no? Mao kana ang realidad, and we could not deny it. That's the reality. Therefore, the only thing for us believers, brothers and friends, brothers and sisters in Christ, kinahanglan maging matured enough kita to handle sa atong emotion, especially sa sa atong panahon na masuko kita, no? If it is only against the vilest things. And number two, it could not be sinful if it is not for our own interest, but for God's interest. Para sa interest sa Ginoo, sa kahimayaan sa Ginoo, dili gid na mahimo nga mamali, no? If it is not for our own interest. Sometimes manggurigala, nagakasuko kita tungod kay ang atong personal interest, ang atong nga self mo'y natamakan, or ang atong kita napasakitan. O grabe ka ita mo react, no? Grabe kita mo react. Mao ka na ang normal sa tao. Pero kita nga mga Kristohanon, kita nga mga kaanakan sa Ginoo, ikaw nga naga-claim nga ikaw sa Kristohanon, nakabalo sa Biblia, kinahanglan maging control kita niini nga aspect, since ang pagkasuko nga dili sala, katong pagkasuko nga dili personal lang gyud, dili lang self-interest ang ato ang pagkasuko, but for God's interest, for God's glory, for the sake of God. Usahay manggod kung ang Dios giyag-ayagaan, gihimo nga sipalahan ang Ginoo, daw wala lay balik ka nato, okay lang, pabayaan lang nato na. Bisan pa grabe na ang pagbasto sa Ginoo sa mga nasa atong palibot. Pero kung kita na gani ang gi-insulto, kita na gani ang gibastos, nag-blurred up din ta. So it means to say, ang usahay ang ato nga pagkasuko, usahay giserve lang ni nato para sa atong sariling kapakanan. No? Of course, dili man bot ingnon nga dili na ta pwede masuko para sa atong sarili, no? I do not say that. But sometimes, oftentimes sa atong kinabuhi, ang ato lamang ang atong actions, klaro kaayo nga atong giprotektahan, ang ato nga gihatagan ni ana nga maong mga butang is para lang sa atong sarili. Pero kung para na gani sa Ginoo ang maapakan, okay ra sa ato, wala tay pakialam, wala tay reaction, no? Wala ta, baliwala lang nato na. And that is not good, no? Kung naka-remember ka mo higala kung paano si Jesus Christ nasuko siya sa dihanggi bugal-bugalan o sa dihanggi hugaw-hugawan ang balay sa Ginoo. It means to say, dili sa iyang personal interest, but for the sake of God, for God's interest. No? Mao kana siya. Ang ikatulo, if it is truly a controlled anger. Okay? Dili na siya sinful kung kana tinuod nga kanang controlled jud nga pagkasuko, no? Truly controlled nga pagkasuko. Sometimes ang God usay ma-mislead kita, ma-misguided ang mga tao, kitang tanan from time to time, maingon ta nga maigadi kay nakapailog ko, wala jud nako na kuano, taas na gani kay nakapasensya ko, pero di ay ginalista na to ang offend sa katao.
gilalistan to ginatiman-an na to unya naghulat na lang no nga mapuno ang salok no. Kaya kapag puno na ang salok, mabuhian na, mayabo na ang tanan. Apil pa tong offend niya nga gipangayuan niya sorry nga ni ato pang panahon pa ni Mampor niabot na og mga 50 years no, tigulang na lang sila, bata pa sila nagkabingkil hantod karon diha pa na yabo no. Dako-dako og taksanan. Una ingon pa dili na siya maging sinful ang pagkasuko if it is truly a controlled anger no, kanang tinuod yun nga pagkasuko tama nga pamaagi o tama nga plastada no sa ato nga pagpakita niya na ha? So ingon pa makita nato sa passage that do not sin nor give place to the devil ha? Mao kana siya gala og ang ikaapat, it will not be sinful if we don't let our anger remain and become settled, for it is also a sin. No? Mao kana siya gala. If we don't let our anger remain and become settled, for it is also a sin. Kana bitaw nagpadayon, nagadumot kita, no? Nagabaga ang atong kasing-kasing. Naay mga bitterness diya sa sulod sa atong kasing-kasing. Kana siya nga pagkasuko, dili na siya makalipay sa Ginoo. In fact, makaguba pa. O grabe ang iya nga mahatag, no? Makadamage siya not only sa ato nga gikasukan, but kita mismo ang madamage, no? Kaya ang tao nga sige kasuko, sige dumot, kabalo kay gala, mubalik na sa iyang physical nga aspect. Mahimo siyang stressful o mo-create ka na, mo-produce ka na og daghan nga mga sakit sulod sa iyang kasing-kasing sa iyang kinabuhi mismo. O from time to time tingala siya daghan siya gipang bati-bati, no? Bisan unsaon lang tambal inumon di gyud maayo. Kay ngano man di ay tungod ra di ay sa kanang ginatawag nga mga pagdumot diya sa kasing-kasing. No? Do not let the sun go down upon your wrath. No? According sa passage sa verse 26, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. No? Take note. Let not the sun go down upon your wrath. Ang ikalima is this. It will not be sinful if it will not turn into violent words and deeds. Makana bitang kung masuko ta nga dili lang muhantong sa mga violent words. Usahay pag masuko na usa ka tawo, di na niya makontrol ang iyang mouth, ang iyang dila, ang iyang mga words, manggawas tanan nga mga pulong nga dili makaon sa iro, no? Manggawas na og diha nimo makita mayabo ang tanan nga naa siyang sulod sa kasing-kasing, no? If it will not turn into violent words and deeds. But sometimes dili lang taman sa words, but anaa pagyoy mga actions na posible gyud mas grabe pa, no? Diya sa iyang mga pagpakita sa iyang kasuko, no? So mao na nga dapat bantayan o dapat maging matured enough kita sa pag-atubang o pag-express ni ini nga maong emotion sa atong kinabuhi. Kay whether we like it or not, naagi panahon magakasuko kita, no? Not allowing it to become Satan's footstool, no? Usahay ang atong kasuko labi na kung gitakuan, ginapugong-pugungan lang sa kabalo kay gala, mahimo na siyang apakan or Satan's footstool, no? Naghulat lang og timing. Once nga muabli gamay, musulod siya og di na gid mapugnan, no? Mao kana siya ang picture, mao kana siya ang sitwasyon sa atong kasing-kasing kung dili kita magpantay. Ingon sa verse 27, neither give place to the devil. But pasabot, ayaw tagaig panahon makatake advantage ang atong kalaban. Kay once masuko kita, flirt up kita, pag dili kita makabantay, dili ka ka-pray, di ka kaampo diya sa Ginoo, sigurado nga dali ka, no? Maigo ka o
mabiktima ikaw. O dili na siya mausap, no? Bantayan ang gyud. Mao ka na siya kinanglan magmabinantayon. Na ikaunom, dili na siya mahimong sinful ang pagkasuko if it will not become a lasting, suppressed anger in our hearts. Kana bitong kasuko nga dili mo hantong sa pagdumot. No? Usahay pag masuko ang usa ka tawo, tamnan og kawayan. O kana mga terminolohiya, no? Tamnan tika og kawayan. Kay kung mintas buhi kining kawayan, buhi ang akong kasuko, diha kanimo akong pagdumot. Now, friend, hinumdumon nato nga walay ginansya ikaw. Dili ta makaginansya panahon na naatay gidumtan. Dili ta makaganar. Dili ta magsaksid panahon na kining mga butang naa sa atong kasikasing. Mao ka na gisulti sa pulong sa Ginoo. Daghan kay mga kabersikuluhan pero di nako mahatag ang tanan because limited ang atong time. Siguro maybe padayon atong pagtuon mahatag nako ang pipila ni ana. No? Dili siya mahimong sinful ang pagkasuko if it will not become a lasting, suppressed anger in our hearts. So, therefore, check your heart. Check your life. Kinsa man ang imong gikalagutan karon, gikasukan karon. Kung hangtod karon pila na kaanyo na, niabot nag 20 years, 30 years. But pasabot igala, pildido ka kanunay. Di ka mo grow ni ana. I-release ka na siya. Itugyan sa Ginoo. Now, according to passage in Ephesians chapter 4 verse 31 nag-ingon, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Mao kini siya ang gihatag ni Apostol Pablo nga way of escape. Tungod kay anaa man kana sa atong kasikasing, but we can have it. Pwede ka na through the working of the Holy Spirit within our hearts. Ang balaang espiritu nga imong gidawat, imong gisaligan, ang Dios nga imong gisaligan ngala is able siya nga mutabang kanimo, mutabang kanato. Nga at least dili man siguro ta perfect, yet makagrow kita, mutubo kita, mo mature kita. Maging capable kita sa pag-handle when it comes sa atong emotion. Ingon sa verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. It means to say, gala, naatay part. Ang balaang espiritu nga naa sa atong kasing-kasing, naa siya part sa atong kinabuhi, nag-work out siya day by day. Pero naapotay part, sa atong part, we need to put away these things. Bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking, no? Kining evil speaking nga lang mao kini ang pinakalisod yun tanggalon diha sa kinabuhi sa tao. Kay nag-ingon ang pulong sa Diyos that out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung unsay naa sa sulod siyang kasing-kasing, mugawas ka na siyang baba. Kung ang usa ka tao anaa sa grabing kapungot, pagdumot, every now and then, makaistorya siya to anybody ang iyang masulti ka ng mga pagdumot, mga kasuko, kalagot. Mao ka na siya gala. Ang indicator sa kinabuhi sa tao, mao ang tang, mao ang atong dila. Therefore, we need to grow in this area. All of us, tungod kay kitang tanan, subject ni ini nga failure. No? Ingon pa sa passage sa Ephesians 4:31, a very, very common passage. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Now, the point na gihatag ni Apostle Pablo sa mga verses na itong gihatag, simple kaayo, is this. Number 1, it is wrong to blow off steam or to outburst sa atong anger. Ang anger mahimong wrath. Dili na siya mao. Dili tama. We can be angry without sinning. Kung ato mabantayan kini. Ikaduha, it is wrong to have a lasting,
suppress anger. Kung naatay dumtan, naatay gitiman-an, kana bitaw gitiman-an nga hangtod sa kamatayon dumtan jud, no, hikala dili na siya helpful. Dili siya healthy nga practice nato. We need to release that. Give it up. No? I-give up na to kana dito sa Ginoo. Our God is able to help us. The Holy Spirit can take it away. No? Makakuha ka na, pwede ka na tambalan sa Ginoo. The challenge for us today, be angry without sinning. How could we be angry without sinning? If it is only against the vilest things. Number 2, if it is not for our own interest only, but for God's interest. And number 3, if it is truly a controlled anger. And number 4, if we don't let our anger remain and become settled, for that is also a sin. And number 5, if it will not turn into violent words and deeds, etc. And number 6, if it will not become a lasting, suppressed anger in our hearts. Higala, hinaot pang gibless ikaw. Gibless kamong tanan sa pulong sa Ginoo. Ingon nga ang Dios nagabless usab niini kanako. We are not perfect, but thank God we have the Holy Spirit who can help us able to change our life, to help us to grow mature.